Samantala, si Lin Xuan, pagkatapos maranasan ang isang nakakahilo na pag-ikot, dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata at tiningnan ang kanyang kapaligiran. Sa isang sandali, nagtaka siya. Ito ba ang Immortal Realm? Kaya umakyat na ako. Ang mahalaga, ang pagtawag kay Master ay hindi na gumagana. Sa sandaling ito, walang tigil na ingay ang umalangaw-ngaw sa paligid niya, na hindi napigilan na takutin si Lin Xuan. Hindi tama, mukhang nasa isang palad ako. Ito ba ang palad ng Heavenly Daw Maiden? Mas malaki pa ito kaysa sa nakaraang Heavenly Daw Maiden. Ano ang nangyayari? Bakit naging ganoon kadilim ang pag-akyat? Lalong nalito si Lin Xuan. Bakit maliwanag at madilim sa parehong oras? Mayroong nag-iisip na ito ay isang pampublikong banyo, binubuksan at sinasara ang ilaw ng napakabilis. Umakyat ba ako sa iyo upang gawin mo akong biro? Sino iyan? Tigilan mo na ang paggugulo sa immortal na ito. Kung may lakas ng loob ka, lumabas ka dito. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, isang mata na puno ng mga ugat na puno ng dugo ang lumitaw, nakatitig ng matindi kay Lin Xuan. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang kumunat ang noo ni Lin Xuan. Mukhang hindi ito ang tingin ng Heavenly Daw Maiden. Mukhang isang demon. Ayon sa katatagan ng kanyang emosyon, dapat kong iwasan na galitin ito. Pagkatapos ng lahat, bagong dating lang ako dito at hindi pa ako sigurado sa lakas ng mga demons dito. Gayunpaman, pagkatapos magdama sa isang sandali, isang ideya ang kumislap sa isip ni Lin Xuan. Master, tama ka. Iba't ibang antas ng oras-espasyo ay tulad ng iba't ibang antas ng oras. Ang Heavenly Daw pagkatapos ng pag-akyat ay isang hibla lang ng isang will ng isang malakas na tao, na gumagamit ng pagkakaiba ng tao sa pagdama ng oras upang maramdaman ang Immortal Realm ay magbabago dito. Ito ay isang napakaliit na uri ng antas ng oras. Ang paggamit ng antas ng aking mga mata at katawan upang maramdaman ang Demon Beast na ito ay magpaparamdam sa akin na ito ay napakalaki, isang nilalang na maaaring durugan ako. Ngunit ang paggamit ng antas ng aking immortal body upang maramdaman ang Demon Beast na ito ay magpapakita na ito ay talagang walang halaga. Malaki man o maliit, ito ay isang hibla lang ng will. Ipagpalagay na ako ay isang butil ng asin na nahulog sa isang baso ng tubig, mararamdaman ko na napakalamig dahil ginawa ko ang baso ng tubig na maalat. Ngunit ipagpalagay na nahulog ako sa isang dagat ng tubig, ako ay walang anuman dahil sa malapit sa akin, halos hindi ko binabago ang kalat ng tubig ng dagat. Nangangahulugan din ito na kahit ang mga demon beasts ng Immortal Realm ay isang butil lang ng asin. Kung ako ay isang baso ng tubig, ako ay gagawing maalat nito. Ngunit kung ako ay isang dagat, wala itong anuman sa aking lugar. Sa pag-iisip nito, ikanaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay at ang Zunwang Grand Cauldron ay lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Master, ang iyong dakilang treasure ay nagpapakita sa kauna-unahang pagkakataon sa Immortal Realm. Tingnan mo, mukhang napakalaki mo sa harap ko, ngunit kumpara sa treasure na ito, hindi ka malaki. Dahil ang antas ng espasyo ng cauldron na ito ay naiiba mula sa akin, kahit sa kanyang universo, napakaliit mo. Agad na ang Demon Beast na nangungutya kay Lin Xuan ay sinipsip sa Great Cauldron. Nakadil na. Ang araw ay sumikat ng maliwanag muli. Nang makita ang nakakasilaw na sikat ng araw, bahagyang ngumiti si Lin Xuan. Ito ang dapat na hitsura ng pag-akyat. Sa sandaling ito, natuklasan niya ang ilang tao na lumilipad sa kalangitan mula sa mga ulap. Sa sandaling lumitaw ang isang batang babae, lahat kami ay nagsabi lang, "Congrats, dude." Napakarami ng mga Ascension idiots na iyon ay hindi man lang makalusot sa unang pagsubok. Tahimik na sinabi ni Lin Xuan, ang mga welcoming immortals ba ay karaniwang nagsasalita ng ganoon kabastos. Binubuksan mo lang ang iyong bibig at tinatawag ang mga tao na idiots, lalo na ikaw, miss, ang nangunguna sa daan. Ang batang babae, sa pagkarinig nito, ay hindi man lang nagalit. Sa halip, tumawa siya at sinabi, "Salamat. Matagal na mula nang tawagin ako ng sinuman na miss." Lubos na nalito si Lin Xuan. "Ha? Kaya ano ang karaniwan nilang tawag sa iyo?" "Karaniwan nila akong tinatawag na, get lost." Ito ay nagpalaki ng mga mata ni Lin Xuan at nagpabagsak ng kanyang panga. Get lost. Ang iniisip ko ba ay tama? Ang Immortal Realms game ba ay talagang ganoon ka-open-minded ngayon?
Halos hindi ako makakip up with the times. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang lumapit. Cough, cough, Shangguan Lingyi, ito si Lin Xuan. Naiintindihan na niya ang mga peculiarities ng Immortal Realm, hindi ba? Dahan-daang sumagot ang batang babae, Black Robe Star, nakuha niya. Pinagsama ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay sa pasasalamat. Esteemed Ascendant, i-escort ka namin palayo mula dito. Agad na umiling si Lin Xuan. Hindi na kailangan magpasalamat. Nag-isip siya sa loob. Kahit na ang mga kakaibang hugis na immortals na ito ay nagsasabi ng lahat ng ito, ito ang eksaktong kawili-wiling mundo na hinahabol ko. Samantala, si Lin Yanqing ay lihim pa ring nag-o-observe kay Lin Xuan. Narinig si Lin Xuan na sinabi iyon, dahan-dahan siyang bumulong, tama. Ito ang Immortal Realm. Hindi mo na magagamit ang mga standard ng Yuan Realm upang maunawaan ang lahat dito. Bilang isang Emperor Venerable, matagal na niyang naunawaan ang mga standard ng universo, ngunit nagtaka siya kung kailan niya kayang maunawaan ang mga standard ng pag-ibig. Bumulong siya sa sarili habang tumitingala sa langit, tinatanggap ang ordinaryong sikat ng araw. Ang tagal na mula nang naramdaman ko. Hindi nagtagal, si Lin Xuan ay dinala nila sa isang landas. Ang lugar na ito ay tinatawag na Molu. Sa pagtingin sa dalawang karakter para sa Molu doon, bahagyang kumunat ang noo ni Lin Xuan. Molu, hindi maganda ang tunog. Si Shangguan Lingyi na nasa tabi niya ay dahan-daang sinabi, ang paggamit ng isang mortal body upang umakyat at maging isang immortal, syempre, mula ngayon, ikaw ay magiging isang estranghero sa mundo ng tao. Tumawa si Lin Xuan. Mula nang dumating ako dito, patuloy kayong nagtatangkang takutin ako. Hindi pa ako natatakot, sumagot si Shangguan Lingyi nang walang pakialam, pagkatapos ng pag-akyat, hindi ka na makakabalik sa iyong orihinal na realm maliban na lang kung ang iyong cultivation ay makabasag sa True Immortal. Si Lin Xuan, sa pagkarinig nito, ay nagsimulang mag-isip. Kaya ganoon pala, hanggat malakas ako, tulad ng sinabi ni Master, maaari ko silang makita anumang oras, kahit saan. Master, huwag kang mag-alala. Ang aking mga magulang at lahat ng aking mga kaibigan, maghintay lang kayo sa araw na makabasag si Lin Xuan sa True Immortal. Agad pagkatapos, si Lin Xuan ay naglakad ng diretsyo sa Molu. Ito rin ang Great Dao ng Immortal Realm. Ang Extraordinary Dao. Ibig bang sabihin na ang Dao na maaaring sabihin ay hindi ang Extraordinary Dao? Narinig ang tanong ni Lin Xuan, sumagot si Shangguan Lingyi, kung ang Great Dao na ito ay maaaring sabihin, tatawagan pa ba itong Extraordinary Dao? Ang pangalan na maaaring pangalanan ay hindi ang Extraordinary Name. Ang landas sa pagbasag sa True Immortal ay malalim at mas malalim pa. Bawat bulaklak, bawat talam ng damo, bawat tile, bawat brick sa daan na ito ay nangangailangan ng enlightenment. Si Lin Xuan, sa pakikinig, ay mayroong ulo na puno ng mga itim na linya. Sige na, fine. Ituro mo lang ako sa isang landas. Naglakas loob akong magtanong, nasaan ang landas? Ang landas, nasa cultivation sect. Saan pa ba? Narinig ang sagot, natulala si Lin Xuan. Isang sect. Kaya ano? Umakyat ako mula sa Yuan Realm patungo sa Immortal Realm para lang pumunta mula sa isang unbeatable Immortal sect patungo sa isa pang sect. Hindi nagtagal, sa dulo ng daan, ang dalawa ay dumating sa Myriad yang Immortal Realms Transfer Station, ang pasukan sa Chen Domain. Sa pagdating, paalala ni Shangguan Lingyi, sige na at makinig sa matandang lalaki na nagpapaliwanag ng sitwasyon ng Myriad yang Immortal Realm. Sa unahan, isang matandang lalaki na may puting buhok na ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likod ay nagpapaliwanag, ang Myriad yang Immortal Realm ay nahahati sa 8 direksyon at 9 na domains. Sa kasalukuyan, ang Chen Domain kung nasaan tayo ay ang nag-iisang Immortal Domain na pangunahing tinitirhan ng mga tao. Ang iba pang 8 Immortal Domains ay lahat na okupado ng mga Demon Beasts. Ang ating race ay nasa digmaan sa mga Demon Beasts sa loob ng hindi mabilang na mga taon. Pagkatapos, ang ulo ni Lin Xuan ay puno na ng mga question marks sa pagkarinig nito. Ano ang ibig sabihin niyan? Isa laban sa 8. Narinig lang niya na nagpatuloy ang matandang lalaki, ang kanyang kamahalan, si Chen Emperor, ay namamahala sa Chen Domain,
na namumuno sa maraming malalakas na expert sa ilalim ng kanyang utos upang pigilan ang mga demon beasts mula sa pananakit sa ating race. Mga ascendants mula sa ibang mga mundo. Ang inyong mga lakas ay nag-iiba-iba. Ang inyong Earth Immortal cultivation ay naiiba sa mga Immortals dito. Pinapahalagahan namin kayo ng mas higit pa. Narinig ito, ang grupo ng mga ascendants kasama si Lin Xuan mula sa iba't ibang dimensyon ay nagsimulang magingay. Sa totoo lang, sa siyam na domains, ang Great Chen ay ang pinakamalakas. Ang apelyido ng Chen Emperor ay Chen. Hindi, dapat ay Shang. Natigilan si Lin Xuan, surname Shang. Ang pangalan na iyon ay mukhang pamilyar. Nang magbukas ang Dimensional Gate, ang lalaking may gininto ang baluti na nagbigay sa akin ng token na ito. Ang kanyang apelyido ay mukhang Shang at ang kanyang ibinigay na pangalan ay Nan. Ngunit ngayon, hindi ako makakabalik. Maaari lang akong sumali at lumaban. Lumaban. Ang pakikipaglaban ay ang pinakamabilis na paraan upang subukan ang mga resulta ng aking cultivation. Narinig ang iba na umakyat kasama niya na nagsasabi na ganoon, ang mga labi ni Lin Xuan ay kumunat at malamig siyang sumangot. Gusto ko na ring makipaglaban sa loob ng ilang sandali. Wuho, lumipad. Lumipad tayo. Sa tabi niya, pumalakpak si Shang Guanlingyi. Matagal na rin akong nangangati. Wuho, lumipad tayo. Nang makita siyang ginagaya siya, medyo nahihiya si Lin Xuan. No way, no way. Nagiging kaunti lang akong confident. Ngunit ang mga salitang ito mula sa dalawa sa kanila ay nakuha ang atensyon ng mga bagong umakyat na tao at lahat sila ay lumingon upang tumingin. What the hell? Sino ang taong iyon? Ano kung gwapo siya? Ano ang gumagawa sa kanya na karapat-dapat na maging ganoon kalapit sa ganoong kagandahan? Nagpapawis si Lin Xuan. Alam ba nila na siya ay isang badass sa disguise? Sa sandaling iyon, sinabi ni Shang Guanlingyi, roughly mong naiintindihan ang sitwasyon, tama. Fair na, pumunta tayo sa harap ng tarangkahan. Bago pa man gumalaw si Lin Xuan, isang boses ang umalingaw sa kanyang tainga. Hey, ikaw na mabahong bata. Saan ka galing? Gumamit ba siya ng isang uri ng charm kay Shang Guanlingyi? Ano ang gumagawa sa kanya na makipag-usap sa iyo? Sigurado kang isang traidor na kontrabida. Tanggapin mo muna ang suntok ko. Sa ganoon, ang lalaki ay sumuntok, na naglalayong diretso kay Lin Xuan. Nang makita ito, ang mga sulok ng bibig ni Lin Xuan ay hindi mapigilan na umakyat. Sa bilis na ito, naglakas loob kang saktan ako. Hanggat gusto ko, maaari kong dagdagan ang bilis ko ng daan-daang beses upang maramdaman ang iyong suntok. Naniniwala ka ba dito? Boom! Isang ulap ng alikabok ang binaril sa lahat ng direksyon. Ngunit pagkatapos ng alikabok ay tumira, mayroong isang sigaw mula sa binata. Ah! Aking kamay! Aking kamay! Bakit ito nabasag? Sa sandaling ito, ang matandang lalaki ay lumapit muli, nag-glare at sumisigaw, ano ang ginagawa ninyo? Tiningnan ng binata ang matandang lalaki ng may awa at sinabi, Old Immortal, ayon sa mga panuntunan dito, dapat siyang torn apart sa 100 piraso. Nang makita ang eksenang ito, ang mga taong umakyat kasama ni Lin Xuan ay hindi mapigilan na matulala. Ano ang cultivation ng taong ito? Ano ang nangyari kanina? Bakit wala akong nakita? Kinuha ng matandang lalaki ang braso ng binata at agad na inilagay muli. Huwag kang mag-alala, ilalagay ko ito muli para sa iyo sa isang kisap mata. Ang braso ay muli namang kumpleto na parang walang nangyari. Nalito si Lin Xuan. Anong klaseng operation ito? Hindi masama. Sa wakas ay nakita ko na ang lakas ng Immortal Realm. Sabi niya ilalagay muli at naibalik nga. Ang binata, pagkatapos na mailagay muli ang kanyang braso, ay kumalma. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay upang pasalamatan ang Old Immortal at sumangot. Huwag kang magpasalamat sa akin. Hindi ko ginawa iyon upang tulungan ka. Ang isang lokal na opisyal ay walang katapat sa isang sentral. Kailangan kong pamahalaan ito. Hindi ba mas mabuti na ang lahat ay maging magkaibigan? Ang pakikipaglaban agad pagkatapos ng pag-akyat at paggawa ng mga kaaway, hindi talaga iyon maganda. Naramdaman ang pressure mula sa matandang lalaki, sinuri siya ni Lin Xuan at bahagyang kumunat ang noo. Ito ba ang lakas ng latest stage in 8th Realm? Sa sandaling iyon, nagpatuloy ang matandang lalaki, tapusin na natin ang labanan dito. Lahat, pumunta tayo sa sect.
Sa pagkasabi niyan, dahil ang pagtatatag at pang-araw-araw na pagpapanatili ng teleportation formation ay nangangailangan ng malaking halaga ng resources, ang mga Earth Immortals ay nagbabayad ng 1,000 Spirit Stones bilang road fee at ang mga Human Immortals ay nagbabayad ng 500. Mayroong mga pagtutol. Narinig ito, nagsimula ang pulutong na matulala. Human Immortals 500. Akala ko ang mga Earth Immortals ay 600. Sa kaibahan sa pulutong, agad na nagsalita si Lin Xuan. Senior, maaari bang ipagpalit ang road fee na ito para sa iba pang rebirth level materials? Sumagot ang matandang lalaki, syempre, ngunit kailangan mong maging handa sa isip. Ang mga mahalagang resources sa lower realm ay hindi nagkakahalaga ng malaki pagdating mo sa Chen Domain. Bahagyang tumanggo si Lin Xuan, naiintindihan ko. Ang factor na nagpapasya sa halaga ng isang bagay ay hindi necessarily ang epekto nito. Ang dami ng resources ay malaki sa myriad worlds at ang nag-iisang karaniwang currency ay spirit stones. Ang gusto kong gamitin ay hindi iba pang mga bagay kundi spirit liquid. Anuman ang mundo na nasa iyo, ang spirit liquid ay palaging isang bihira na item na mas mahalaga kaysa sa spirit stones. Ngunit bago pa man mailabas ni Lin Xuan ang spirit liquid, may nagsalita sa ibaba. Still ascending, hindi man lang makapaglabas ng 1,000 spirit stones. Sumuko si Lin Xuan at lumingon upang magtanong kay Shangguan Lingyi, alam mo ba? Ayaw kong magyabang sa harap mo, ngunit. Hindi pa tapos magsalita si Lin Xuan nang iniabot na ni Shangguan Lingyi ang isang storage bag at sinabi, Senyor, hayaan mo akong magbayad ng road fee para kay Young Master Lin Xuan. Hinampas ni Lin Xuan ang kanyang noo. Isang bagay, sinabi lang na tapusin na. Isang pagbabago. Huwag kang ganoon. Dumadaloy ang mga luha. Natapos ang game at ang mga luha ng mga binata na mayroon pa ring crush kay Shangguan Lingyi ay hindi mapigilan na umapaw. Miss Shangguan, bakit ang bait mo sa kanya? Gayunpaman, pinigilan siya ni Lin Xuan, kumuha ng isang bote at sinabi, salamat sa iyong kabaitan, ngunit hindi ako kinukulang sa resources. Hindi ko lang dinala ang spirit stones ko. Ang 10 patak ng spirit liquid ay nagkakahalaga ng 1,000 spirit stones at mayroong ilang mga rehiyon na puno ng spirit liquid sa aking singsing. Master, Master, talagang mayroon ka. Nang makita ang inilabas ni Lin Xuan, tumawa ang matandang lalaki at sinabi, haha, ang spirit liquid ay natural na maganda. Bukod pa rito, ang iyong spirit liquid ay lubhang dalisay. 5 patak lang ang sapat. Medyo nagulat din si Shangguan Lingyi. Hindi ko inaasahan iyon. Si Young Master Lin Xuan ay napakayaman. Hehe, nagbigay lang sa akin ng ilang resources ang aking master. Ang mga babae na bagong umakyat ay lahat na tumitingin kay Lin Xuan ng may pag-ibig sa mata. Sino ang taong ito? Napakagwapo at mukhang napakalakas. Nang makita ang mga mata na iyon na parang gutom na mga lobo, si Lin Xuan ay nagkaroon ng malamig na pawis. Mukhang nagdulot ako ng isa pang hindi kinakailangan na kaguluhan. Pagkatapos kolektahin ang toll mula sa grupo, nagsimulang kumilos ang matandang lalaki, nagpadala ng bawat isa sa kanila sa iba't ibang sect. Bawat sect ay tumatanggap ng mga ascended cultivators at hindi nang hihimasok sa isa't isa. Parehong formation. Tumingin si Lin Xuan sa formation, nagtataka kung aling transmission gate ang papasukan. Pagkatapos mag-isip sa isang sandali, pinili ni Lin Xuan ang isang transmission gate at pumasok sa loob. Pagkatapos dumaan sa transmission formation, bahagyang kumunat ang noo ni Lin Xuan. Ang bagay na ito ay talagang maganda. Sino ang nakakaalam, baka magbukas pa ito ng 100 pabalik sa bahay anumang oras. Buti na lang at memorize ko ang incantation ng matandang lalaki na may puting buhok kanina. Hehe, ngunit ngayon ay hindi ang oras upang gamitin ang incantation. Kailangan ko pa ring maging pamilyar sa pangkalahatang sitwasyon ng Chen region muna. Hindi nagtagal, sa Tianroy City, si Lin Xuan ay lumabas mula sa isang maliit na sulok, tiningnan ang nakapaligid na kapaligiran at nalunod sa pag-iisip. Ang lugar na ito ay dapat na Tianroy City, tama. Nagtataka ako kung mayroon pang iba na nag-transmit dito bukod sa akin. Ngunit sa isang iglap, 3 figure ang dumating sa harap ni Lin Xuan. Bukod pa rito, isa sa kanila ay isang taong kilala niya, si Shangguan Lingyi. Nagulat ito kay Lin Xuan. Oh, nandito rin siya. Ang matandang babae sa tabi niya ay mukhang medyo masigla.
Siguro isa siyang late-stage celestial immortal, tama. At nang makita ang kanyang apo na bumabati kay Lin Xuan, bumulong ang matandang babae, ang batang ito ba ay kaibigan mo? Pagkatapos ay lumakad siya kay Lin Xuan at tinitigan siya mula ulo hanggang paa sa isang sandali. Ang batang ito ay gwapo. Paano kung sumali ka sa ating Tianroy sect? Nang makita ang matandang babae na humihila at humahatak ng ganoon, umatras si Lin Xuan ng 2 hakbang, nagulat. Anong ibig sabihin ng matandang babae na ito? Hindi ako interesado sa mga mas matatandang babae. Nang makita ang kanyang reaksyon, ngumiti ang matandang babae at sinabi, lahat, habang tinatanggap kayo ng matanda. Ang mga panuntunan para sa pagpili ng mga disipulo ng iba't ibang sects ay hindi isang bagay na maaaring baguhin ng matanda. Upang maging isang outer sect disciple, kailangan mo pa ring dumaan sa isang examination. Siyempre, kung mayroon ka ng pupuntahan, maaari ka nang umalis ngayon. Ang aming sect ay hindi pipiliti ng sinuman. Nagsalita rin si Shangguan Lingyi, ano sa tingin mo, young Master Lin Xuan? Gusto mo bang sumama? Ikan-away ni Lin Xuan ang kanyang kamay. Wala akong intensyon na iyan sa ngayon. Magkita tayo muli kung nakatakda. Ang binata sa tabi niya ay nagsalita, ang fellow Taoist na ito ay may extraordinary aura. Kung sa tingin mo ay hindi formal ang mga salita, handa akong bigyan ka ng isang imbitasyon. Nang makita ang scroll sa kanyang kamay, umiling pa rin si Lin Xuan. Salamat sa iyong mabuting intensyon, ngunit wala akong ganoong intensyon. Narinig ito, bumantong hininga ang binata ng may pagsisisi. Alas, nakita ko na mayroon kang tadhana sa amin at taos puso kitang inimbitahan. Ngunit bawat isa ay may sariling intensyon. Hindi kita pipilitin. Sige na, bro, magkita tayo muli kung nakatakda. Narinig ng binata ito at napuno ng mga question marks. Bro, cough, pakiusap, tawagin mo akong Little Sis. Narinig ni Lin Xuan ang mga salitang ito at ang kanyang puso ay hindi mapigilan na mahilo. Dumura siya ng isang bibig ng sariwang dugo, dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Master, matagal na akong nananatili dito. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko pa naman sanang magtanong para sa direksyon. Hindi naman sa karaniwan akong tumitingin sa Tianroy sect. Nararamdaman ko lang na lahat sila ay nasa punto ng random na pagpili ng mga ascended people sa Newbie Village. Kahit na malakas sila, hindi sila magiging ganoon kalakas. Dito, walang pagkakaiba sa pagitan ng mundo ng tao at ng immortal world. Ngunit nararamdaman din na napakadelikado. Ang mga human immortals ay mas mababa ang halaga kaysa sa mga aso at ang mga earth immortals ay naglalakad sa mga kalye. Si Lin Xuan ay naglalakad sa Tianroy City nang hindi sinasadyang marinig niya ang pag-uusap ng 2 dumaraan. Sa Yaoyang Immortal Realm, ang nag-iisang lugar na kinikilala ng mundo ay ang Great Chen Imperial Palace. Tungkol sa iba, gaano man sila kalakas o kaina, hindi sila naglakas loob na tawagin ang kanilang sarili na mga immortal sects. Lahat sila ay mga sects, mga gangs, at iba pa. Ang numero 1 lakas sa ating lungsod ay ang City Lord's Mansion na itinatag ng Chen Emperor. Mayroong hindi mabilang na mga sects sa Chen region, lahat sila ay umaasa sa Great Chen. Ang mga henyo na inaalagaan ng mga sects ay lahat na itinuturing na isang karangalan ang maging bahagi ng Great Chen. Si Lin Xuan ay nag-eavesdrop hanggang sa puntong iyon at agad na lumapit upang magtanong, paumanhin, Senyor, mayroon bang mga sects na espesyalista sa pag-aalaga ng mga talento para sa iba't ibang departments ng Great Chen? Narinig ito ng matandang lalaki at lumingon upang tingnan si Junior. Hehe, sorry Senyor, kaya, umiiral ba ang tinanong ko o hindi? Narinig ito ng kabilang tao at sumagot ng may ngiti, tama ang binatilyo na ito. Meron talagang ganoong bagay, nalunod sa pag-iisip si Lin Xuan. Ito ay ganap na kabaligtaran sa mga dinastiya sa Yuan realm na umaasa sa mga immortals. Dito, ang mga sects ay nagtatrabaho para sa emperor. Okay, sa anumang mundo, ang malakas ay iginagalang. Ang mga lobo ay kumakain ng karne at ang mga aso ay kumakain ng utot. Nag-isip si Lin Xuan ng kaunti, pagkatapos ay dumiretso sa City Lord's Mansion. So ito ang City Lord's Mansion, ha? Hindi kasing angas ng inaakala ko. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga tarangkahan ng City Lord's Mansion at isang batang babae ang lumabas. Sa sandaling lumabas siya, sumigaw siya, lahat,
Tumahimik kayo. Upang maging disipulo ng City Lord, kailangan ninyo ng skills. Ngunit bago pumasok sa City Lord's mansion, mayroong isang maliit na test. Itinaas ni Lin Xuan ang kanyang kamay at diretsyong sinabi, "Just spit it out. Ako ay isang late-stage Earth Immortal. Ano ang dapat katakutin?" Gayunpaman, binaliwala ng batang babae si Lin Xuan, casual na sinabi, "Ang quality ay napakasama ngayong taon. Get lost, all of you." Sa sandaling sinabi niya iyon, bago pa man makasagot si Lin Xuan, nagsimula ng magingay ang mga bagong umakyat. "Ano ang batayan niyan? Nagpunta kami para sa isang interview. Seriously. Salamat po sa panunood."